Sir. Sa diet. Diet po siya. Diet talaga mismo siya. Taga-diet siya talaga. Yung mga magulang ko nag-ibo. Oo, oo. Ano pong taon? 1898. Ang kasabayan pa niya mga si Marisal. Yung panirisa. Ano pong ugali na kasanayan natin ano? Yung lolo ng kabataan ko? Eh di, siya sa taga-diet nga siya pero halos lumaki siya sa San Beda. San Beda siya nag-aral. Mamunang elementarya college. San Beda siya nag-aral. Ano nung binata po siya? Binata siya. Kaya nauwi-uwi lang siya doon sa diet pagka bakasyon. Ano pong klaseng ama o asawa si Chong? Ay, naku, mabait. Sobrang mabait. Mabait siya. Ang disiplinaryan sa amin, ang mother ko. Ang mother ko kasi Tagalog. Tagalog, Charlan. Mother ko. Mabait. Sobrang mabait. Hanggang dito sa mga may mga inabutan pa siya mga apo. Abutan mo po yung Raymond? Moy? Si Lolo? Abutan mo pa ba? Ano pong pagkatao ni Chong? Ano ibig mo sabihin sa pagkatao niya? Pagkatao, yun po. Ugali po. Sa family, mabait siya sa mga anak niya. Very religious. Very religious siya. Tapos yung, anong tawag dito? Yun siya nagtuturo ng mga assignment hanggang sa mga apo. Hanggang, ano nga, 1 week before na namatay siya, nagtuturo pa siya sa mga apo niya ng mga ano. Pag may mga mahilig siya sa English, yung Castilla siya, Castilla. Pag may mga book report, yun, mahilig siya doon. Lahat ng mga current events, kasi may notebook yun, listahan niya ng mga officials ng bansa natin. Nakalista kaya lahat. Pag may kailangan sila, mag-refer sila doon sa notebook ng lolo nila. Ay, sa ibang tao po, paano po siya makatulog? Down to earth talaga. Kasi, nung araw, medyo may kaya sila. Yung dating tagas, wala nang tagas ngayon eh. So, hindi ko alam kung saan yun. Somewhere dito sa Central Plaza yan. Yun dun yung mga building nila. Marami silang mga tauhan. Noon hindi pa uso yung hindi pa uso yung mga may katulong sa bahay. Kung may kailangan lang sa bahay, kukuha ng mga tao doon sa nila, sa bahay. Mabait siya sa mga tao niya, mga Ano pong ang hiling niyang gawin pagkain o sport? Nung alam ko, nung binata siya, mahilig siya sa boxing. Oo, nung nasa San Beda siya, mahilig siya sa boxing. Nung tumanda na siya, ang hilig niya, ang alam ko, dama yung sa basketball, mahilig siya manood ng basketball. Kaya inabutan pa nga niya yung boxing dito sa Ali Mall ni yun, hinihintay niya yung boxing na yun. Mahilig siya sa boxing. Exercise, kahit na may edad na yun. Pagka umaga, pangaligo niya, exercise siya. Ano siya sa katawan niya, mali siya sa masikasis katawan niya. Exercise. Gaano po siya kayo? Ay, hindi ka religious. Pag every night, magro-rosary talagang family rosary. At nung araw,
Walang nakaupo na, wala, multo talaga kami. Mahabang dasal yun, Kastilang dasal yun, mga Latin na dasal. ang may, ang may, ang ano lang, ang mother ko lang ang pwede umupo. Si mama lang ang pwede umupo. Kami lahat nakaupo, nakalukod dyan. Holy Week, haba ng dasal namin pag Holy Week. Maski nung may edad na siya na nandito na sa Manila, nandito sa dahil. Every time na may bisita siya sa amin, talagang rosary kami. Lahat yata, lahat na santo, yan namin pag Monday, sa ano kami, sa ano, pag Tuesday sa San Antonio, pag Wednesday pupunta kami sa Baclaran, pag Webes, doon kami sa St. Jude. Madali lang ng araw punta niya, wala akong masyadong traffic. Pag Fridays, kaya po, basta pinupuntahan namin yan lahat. Mga nobena na yan. Ay, yung po pumasok siya sa politiko, ilang taon po? Politika ay 19, elementary ako noon ay 1947, 48. Elementary ako noon eh. Nang siya pumasok siya sa politika. Kasabayan nga niya si ano eh, ang governor na kasabay niya, yung tatay ni Congressman Canotes. Yung tatay noon, yung governor noon. At yung congressman nila, Eco. Yung kung ano, may mga Eco street na doon. Basta ang kasabayan ng governor siya nag-mayor. For one term lang yun. One term lang siya nag-mayor ng 1948. Hindi ba nakikita doon sa ano? Meron yung ano doon sa Heritage. Saka punta ka na sa Heritage doon. Nandun siya, di ba? Nakita mo? May picture nga siya po. Ano kung pumasok siya sa ano, politika? Nagdadalawang isip po ba siya? Yung ano niya, yung pagpasok niya, balik, makakabata ka naman kasi kami naman. Okay naman sa kanya noon. Sige, kasi siya ang first elected mayor after ng gera ng liberation. Kasi yung mga nauna, mga appointed. Yung first election ng after the war, siya ang na-elect. Bago po siya naging mayor, ano po yung unang trabaho niya? Parang ano siya, all his life nasa government siya eh. Nasa office siya, sa government service siya. Hindi siya kung ano-anong mga position ng mga kanya, hindi ko na matandaan. Pero all his life, mostly before the war pa, nasa government siya. May iba pa po siyang tinakbo ng position? Ang alam ko, nagtakbo siya nung later on, nung mga 1950s. Nagtakbo siya ng vice mayor. Kasi naano siya eh, ano yung mata niya, nagkaroon siya ng depression sa mata. Operahan niya sa mata eh. Ay hindi siya naging successful doon kasi nagkakaedad. 60s at 60s na siya. Meron po bang ina-idolo si President, Senator? Ang ina-idolo niya? Siyempre, ina-idolo niya. Sino ba yan? Ano ba? Sino ba? Nung panahon niya, si Rojas, ang President Rojas, President Quirino. Si Quirino nga, si President Quirino, nakapunta sa daet yung time niya. Basta siya, loyalist siya, loyal na nationalista siya. Oo. Walang hindi siya nagpalit ng partido. Siya, nationalista talaga siya. Yung po naging mayor siya, may nagbago po ba sa kanya? Wala naman. Yung araw, wala yun. Maano naman ang mga ano noon. Kung sila, hindi ka pareho ngayon. Noon, baliwala sa kanila yung mayor sila, pareho lang. Hindi po ba, di ba, naging mayor po siya,
pagkatapos ng gera. Kung maraming ayusin yun, ano? Oo, siyempre maraming inayos, mga infrastructure noon, saka yung peace and order noon, mga ano noon. Yan. Yung reaction ng ano, yung asawa ko niya. Ay, si mama ay hindi siya masyado nakikialam sa ang mother ko sa business. Business woman yung ano, ang mother ko. Kaya nung later in life, nung wala na siya sa ano, sumasawa na lang siya sa mother ko sa mga business. Ano pong mga problema yung hinarap ni ano po yung pumasok sa Pilipinas? Marami siyempre, para matapos naman ng gera, di ba? Maraming mga kaasikasuhin, maraming mga yung peace and order, saka yung mga yan, yung sa mga agriculture, oo. Eh, mga sa mga irrigation, yan. Ano pong pinakamasayang alaala niyo yung kayo? Marami kaming masasayang alaala naman. Mahilig yun sa music. Mahilig siya mag-bandorya. Mahilig siyang kumain. Mahilig siyang mama sa amin sa outing, sa sine. Minsan kaming dalawa lang nanonood ng sine. Ano siya, masayahin. Kahit na yung later in life na may nararamdaman siya, hindi siya nagko-complain. Ginadaan lang niya sa tugtog. Okay lang po tanungin ko kung dun sa ano, pagkamatay niya. Ay, dito siya, nakatira sa akin. Ay, Sila ng mother ko nung ano na sila, matanda na sila. Dito sila. Ano yung sakit sa... Si Papa, ano yan, high blood. High blood. Yun ang ano niya, pinamatay niya. Pero mas 85 na. 85 na siya. Pero hindi siya nakulianin. Sabi ko nga sa'yo, yung days na matay siya, tuturo ko siya nakasarti ko mga apo niya eh. Mahilig siya mag-sulat, mag-diary. Hanggang sa matanda na siya, may diary siya. May diary siya, may mga magbabasa. Maski nung lumabok mata niya, hindi siya nahukuli sa balita, nagpapabasa siya sa amin ng news. Binabasa ka. Diary niya. Ay, wala na. Ano, yung Moy, kunin mo yung album, family album, at sa ibabaw ng ano, saka yung folder na sa ibabaw ng organizer sa ibabaw ng altar. Kaya na. Lahat. Mahilig siya magsulat. Mahilig siya magsulat. Ano naman po yung pinaka-namimiss mo sa Namimiss namin yung mga memories niya, friend. Masaya. Namimiss namin ito yung maliit kami, yung harvest time. Pinadala niya mo pamilya namin sa bukid. Yung kami, hapon, kami. Kakain na, mahilig sila sa picnic. Nung bata pa kami yun. Kami sa tapos kahit na nandito na ako sa Maynila, pag nandito siya dito, yan, hilig siya manood ng sine. Naging ano kaya kami noon. Mas kumisan, kaming dalawa lang, ano,